Magdamaga ang pag-ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha sa maraming lugar sa Luzon. Kabilang nga sa mga hinagupit ng Bagyong Christine, ang Bicol Region. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Albay. Narito po ang unang balita. Sa gitna ng rumaragasang bahang dulot ng Bagyong Christine, kahit madulas, buwis buhay na sumampa sa metal railings ng isang tulay sa Legazpi, Albay ang ilang residente para makatawid. Sa lakas at bilis ng agos ng tubig, inanod pa ang ilang bahay sa bayan naman ng Libon. Sa ilang highway sa bayan ng Owas at Polanggi, mabagal ang takbo ng mga sasakyan dahil din sa baha. Sa tindi ng pananalasa ng Bagyong Christine, isinailalim na ang buong probinsya sa state of calamity. Sa isang paaralan sa Jose Panganiban, Camarines Norte, ang hagdan nagmistulan ng waterfalls dahil sa rumaragasang tubig. Dahil sa patuloy na buhos ng ulan, nagkabutas na sa gitna ng isang kalsada sa bayan ng Daet. Nararanasan din sa baybayin doon na naglalakihang mga alon. Tila rumaragas ang ilog naman ng eksena sa sitio San Jose sa Naga, Camarines Sur, kung saan isang lalaki ang isinakay sa bangka. Baha rin sa iba pang bahagi ng lungsod at umapaw na rin ang Bicol River. Stranded naman ang mga residente sa ilang barangay sa Del Gallego nang malubog ang dalawang spillway na kanilang dinaraanan. Sa bayan ng Pili, halos tangayin na ng hangin ng payong ng ilang residente na nasa labas. Pinasok na rin ng baha ang ilang bahay at gusali roon. Sa pilitan ng ipinalikas sa mga residente sa probinsya na nakatira malapit sa ilog. Sa gitna ng pagbaha sa Sorsogon City, na-rescue ang isang babaeng malapit ng manganak. Sa kabutihang palad, ligtas siyang naidala sa ospital. Bukod sa lungsod, hindi na rin madaanan ang mga kalsada sa ilang pambayan sa probinsya tulad sa Bulan. Halos abot leeg na kasi ang baha sa ilang lugar. Ang dalawang lalaking ito, isinakay na ang isang aso sa icebox para lang masagip. Sa Panganiban, Catanduanes, isang kalabaw naman ang natrap sa gitna ng baha. Sinubukan pa raw itong kunin ng may-ari pero sa taas ng tubig, naiwan na roon ang hayop. Nakataas ang wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Sorsogon. Wind signal number 1 naman sa Masbate. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. At para sa update sa sitwasyon sa Albay na ngayon nasa state of calamity dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine, makakapanayan po natin si Engineer Dante Baclao, ang hepe ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Magandang umaga po sa inyo. Si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Magandang umaga po. Una po sa lahat, Engineer, kumusta po ang panahon ngayon dyan at malalakas pa rin po ba ang ulan? Sa ngayon po, medyo malakas pa ang ulan at may kaunting hangin. Alright. Ongoing po ba ang inyong rescue operation sa mga sandaling ito? Opo, ongoing. Kasi kagabi hindi talaga pwede dahil sa taas ng tubig. Lampas tao. Hindi kaya ng mga rescuers natin. Too risky. So, hinintay natin na medyo humupa yung tubig. Then, pupunta na ng mga rescuers natin. Kailangan po natin i-rescue yun kasi para hindi magkaroon ng hypothermia. Alright. Sinasabi niyo po na tuloy-tuloy yung pag-ulan at malakas yung hangin. Gaano kahirap o ano po yung mga hamon na kinakaharap niyo ngayon sa isinasagawa niyo pong rescue operations? Yun po, yung medyo malakas, medyo mataas pa rin ang tubig. Yun ang pinaka-challenge namin. Saan pong lugar yung mga hindi na kayang puntahan ng mga rescuer? Sa parte po ng Libon, Polanggi, Uwas, talagang grabe po ang tubig doon. So, paano po ang gagawin natin ngayon kung hindi po maaabot ng mga rescuer yung mga lugar po na yun? At nangangamba kayo sa hypothermia? Sa ngayon po, pwede nating kasi medyo humupa ang konti yung tubig. So, pipilitin ng ating mga rescuers na sila sa makapag-rescue sila. Sa ngayon po, may naiulat na po bang nasaktan dahil sa Bagyong Christine o di kaya mga casualty, nasawi, nawawala? May mga ganyan na po ba tayong tala? No po, wala pa naman. Buti na lang at sana manatili pong ganyan. Ano? Kumusta po yung monitoring naman natin sa Lahar Flow mula sa Bulkang Mayon? Sige po ang natin sa Lahar Flow. Naman tayo diyan, naka-monitor. Lahat ng vulnerable na area
minomonitor po namin. Matanong ko lang, hindi po tayo nagkaroon ng mandatory evacuation prior to this? Actually po kahapon, nagpalabas tayo ng Acting Governor Glenda Ongpunggao, nagpalabas ng mandatory evacuation kahit after lunch hanggang 5 o'clock po. Pero may mga ilan po talagang nanatili pa rin sa tahanan, kaya kailangan nyo pong i-rescue ngayon? Malamang po. Malamang Alright. na ganun talaga. Ano po yung mga inihahanda naman nating tulong para sa mga residenteng apektado ng bagyo, Engineer? Actually po, yung mga LGUs natin, munisipyo, mga city, may kanya-kanya po silang budget dyan. So, in case naman po na maggulang na yun, nandito naman po ang province to support. Meron po bang mga gamit, supplies na mga pinakakailangan nyo riyan sa Albay ngayon? Manawagan na po kayo, Engineer, at nanonood po ang ating sambayan ng Pilipino. Sa ngayon po, may naisubmit na po kami sa OCD na request ng mga pagkain, para gamot, and other rescue vehicles para magamit para sa rescue operations. Alright. Kaisa niyo po kami sa panalangin. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat sa inyo pong panahon. Engineer Dante Baclao ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Humingi pa rin ng rescue ang ilang residente ng Naga, Camarines Sur dahil sa pagbaha. Dahil sa taas ng tubig sa barangay Triangulo, nasa bubong na ang ilang residente. Kahit parang may second floor ang ilang bahay roon, inabot na ito ng tubig. Nagtulungan na ang mga residente na makaakyat ng bubong ang bawat isa para hindi mahulog sa baha. Nakakaranas na rin ng pag-ulan ng Baler Aurora dahil sa bagyong Christine. May unang balita live si Katrina Son. Katrina. Igan, simula nga kahapon ay pinagbawal na ang anumang tourism activities dito sa Baler Aurora. Kasama na nga riyan ang kilalang ginagawa dito na pagsusurf at maging ang paliligo sa dagat. Nakataas na ngayon ang blue alert status sa probinsya ng Aurora. Ibig sabihin ay 24 oras na nabukas ang kanilang Emergency Operations Center. Inihahanda na rin daw nila ang kanilang mga evacuation sites at mga rescue equipments. Naka-standby na ang kanilang mga rescue vehicles maging ang kanilang mga ambulansya. Pinagbawalan na rin kahapon ang mga mangingisdang manghuli sa dagat. Maaga na rin nilang tinalian ang kanilang mga bangka para masigurong hindi tangayin ang mga ito. Maging ang mga surf coach, kinansela na ang kanilang surf lessons. Kagabi nagsimula ang panakanakang pag-ulan dito. Sinabayan din yan ng may kalakasang hangin. Igan, sa mga oras naman na ito ay makulimlim na nga ang panahon ngayon dito at sinasabayan din yan ng may kalakasang hangin na may panakanakang pag-ulan simula pa nga yan kagabi. Igan? Katrina, may preemptive evacuation na ba dyan sa Baler? Igan, sa mga oras na ito ay wala pang preemptive evacuation na ipinapatupad dito nga sa Baler. Gayunpaman, kahapon pa nakahanda ang kanilang mga evacuation sites sakaling kakailanganin mag-preemptive evacuation. Igan? May pinalabas na bang babala tungkol sa storm surge sa lugar? Igan, kahapon may ipinalabas na nababala ukol sa storm surge dito sa lugar. Kaya naman pinagbawalan na nila ang mga mangisda at saka pinagbawalan na rin nila ang anumang mga sports o tourism activities. Kasama na nga riyan ang pagsusurf at paliligo sa dagat. Igan? Maraming salamat. Katrina Son, ingat kayo dyan. Samantala, kumasa si Vice President Sara Duterte na magpa-psychological evaluation siya. Basta't sasailalim niya sa drug test ang mga kakandidatong kongresista. May unang balita si Marisol Abduraman. There's nothing wrong with me. I'm just different. Respetuhin niyo yung different ako sa inyo. I'm just unforgiving, unyielding, and unbowed. Game daw si Vice President Sara Duterte sa mungkahi ng ilang mambabatas. Payag siyang magpa-neuropsychiatric test kasunod ng kanyang mga kontrobersyal na pahayag noong Biyernes. Pero may kondisyon. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test.
Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato at lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Live daw gagawin ang test na dapat may third-party hair follicle testing. Ayun na, ngayon na. Magpa-drug test tayong lahat. I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat, nakikinig. Ang Young Guns na tinutukoy ni VP Sara na grupo ng mga kongresista, tinanggap ang hamon. Pero dapat daw tumistigo si VP Sara under oath sa pagdiring ng komite ng Kamara kaugnay sa pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Sumagot din si VP Sara sa sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na maituturing na paglapastangan sa patay ang banta ng bise na hukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Tuloy naman ang pag-aaral ng Department of Justice sa mga pwedeng legal na kaharapin ng bise dahil sa kanyang mga pahayag. The threat to commit a crime is not a crime itself, except that sometimes it can be, like if the threat is murder, it's grave threats. But in this case, that's why we had to study it properly. I think that we all know the score on what kind of vice president we have, how seemingly unstable her mind can be. And this country does not deserve a future with a kind of person like this. Nagsalita na rin ang anak ni Pangulong Marcos na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Tinawag niyang bizarre temper tantrum ang mga pahayag ng bise. Hindi raw pwede manahimik si Sandro sa pambabantaan niya ng bise na hukayin ang bangkay ng kanyang lolong si Marcos Sr. at pugutan ang kanyang ama. Sumobra na raw si VP Sara at wala na sa lugar kung saan pwede pa mapag-usapan ang mga di pagkakaunawaan. Gayunman, sincero pa rin umaasa si Sandro na okay lang ang vice-presidente. I will not comment sa mga anak no because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD pero baliktarin natin. Ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Kaugnay naman sa reaksyon ni Senator Amy Marcos na kaibigan ng bise, sabi ni VP Sara. Tinext ko siya and she was cold, malamig. And then meron siyang sinabihan na common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Pero itinuturing pa rin daw niyang kaibigan ang senadora. Tinanong si VP Sara, may pag-asa pa bang makabati ng bise ang Pangulo at iba pang bumabati ko sa kanya? Mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Mag-sorry sila sa lahat ng tinir gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives hearing. Hindi lang sorry na, oh sorry ah. Hindi, pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko kung papatawarin ko kayo. Sinusubukan namin makuha ang panig ni Senator Amy at ng Malacanang. Sa kabila ng mga kontrobersiya at hindi nila pagkakaunawaan ng Pangulo, nanawagan ang bise sa mga kawani ng gobyerno na gawin ang kanilang mandato at magtrabaho ng maayos. Bagay na siya raw inaasahan ng taong bayan sa kanila. Nang hingin namin ang pahayag ni Pangulong Marcos sa anibersaryo ng Philippine Coast Guard. Mr. President, sir, will you respond to the Vice President? Mr. President, sir. The Vice President said that you don't know how to be a president. Saglit na nag-isip at akmang sasagot na. Pero ngumiti at lumayo lang ang Pangulo. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos nang hinga namin ng komento kay VP Sara. I'm the First Lady. Any words for VP Sara, ma'am? Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Igan, abiso po, may mga lugar nang walang pasok sa eskwelahan at maging trabaho ngayong Miyerkules. Meron ding canceled flights. Ang kompletong listahan na makikita niyo po sa inyong mga TV screen. Kaugnay pa rin sa epekto ng pananalasa ng Bagyong Christine sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Makakapanayan po naman natin si Director Edgar Posadas, spokesperson ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga po sa lahat ng Opo. nanonood at nakikinig sa inyong programa, sir. Director, paano adjustment natin? Mukhang hindi na kaya daw ng mga rescuer, no, sa Naga yung kanila pong pagliligtas sa ating mga kababayan. Well, naka-monitor po tayo magdamag, no? Ugnayan po natin ang ating regional director, si OCD Regional Director Clyde Ducot. At Opo. they are utilizing po all available resources naman, sir, dan sa 9th ID, ano? Opo. At iba pa pong mga resources, rescue equipment, rescue teams, ano po. Opo. And however, sir, kagaya po sa Pulangi, ang latest po namin kanina lang po before we went on air, meron pong mga hindi pa po mapasok dahil sa taas po ng baha, ano po. Opo. Minsan po yun po ang challenge eh. And then kagabi po nakikita ko rin yung mga available resources ng Armed Forces of the Philippines na pwede pong ma-deploy, ano, kung kinakailangan po. Opo. So ayan lang po, kailangan lang po makipag-ugnayan at kailangan lang po din na maging para pumapasok, hindi po masyadong mataas. Kagaya po sa Pulangi, medyo nahihirapan po silang pumasok doon sa sentro. Pero, sorry, sa Pulangi po pala napasok na, pero sa Libon po yung hindi pa nila napapasok pa po. Siguro kailangang alerto na natin yung iba pang rescue team sa iba't ibang lugar na hindi naman apektado ng bagyo na tumulong na dito sa area ng Bicol. Direktor, ano? Opo, yan din po ang ginagawa. Yan din po ang talagang way to go natin. Yung talagang hihingi po tayo ng mga teams and equipment from neighboring areas po na hindi naapektuhan masyado. Director Posadas, sa inyong monitoring, saan sa Bicol Region pinaka-apektado bukod sa Naga at yung mga nabanggit niyo pong lugar? Ang nakataas na po, nagdeklara na po ng state of calamity, Igan, kahapon ang probinsya ng Albay. Ano? Opo. At dito po, ang mga Albay at saka Camarines Sur, kasama po ang City of Naga. Opo. Sa pagbabantay niyo ba, eto, para malaman lang, kasi sa social media, ano, mga kumakalat na mga namatay na, nalunod. Director, kamusta? May mga ulat na ba tayo na namatay o nasugatan o nawawala? Sa ngayon, Igan, yung latest situational report natin na nakita ko ay ngayong umaga. Wala pa naman tayong reported deaths, pero meron tayong reported na missing 3. Isa Region 5 ito. Oho, Region 5. At saka, isa pong injury, pero dahil nga po busy pa sila sa pagre-responde, siguro po mas makikita natin yung buong picture kapag medyo humupa po ng konti at may time po silang mag-report, sir. Sa panahin po natin sa Pag-asa, hanggang weekend daw po ito, Director Posadas, may tulong na bang maiaabot tayo sa maapektadong residente? Opo, in fact, sir, pinaghahandaan natin, nakikita natin yung sitwasyon sa Bicol, sa Eastern Visayas din po, medyo ganyan din po ang sitwasyon. Kaugnayan din po natin si RD Lord Torrecarion at of course dito sa Calabarzon. Kanina po, nakita rin natin yung situation para dun sa binigay ni Director Alvarez at saka sa Region 3 po, si Director Corpus. Ngayon po, as we speak, pinaghahandaan din po natin yung pagpapadala ng augmentation po ng food and non-food items sa Batanes at para po maparating ng maaga habang hindi pa po umaakyat doon itong bagyo dahil tama po kayo, hanggang weekend pa po ito at baka pwede pa pong mag-intensify. So pinaghahandaan po natin, lalo na po itong mga regions na madadaanan. And in fact, Igan, 2 days ago, naka-red alert na ang inyong NDRIM OC together with yung mga regional offices na Emergency Operation Center sa Cordillera, sa regions 1, 2, 3, 5, and 8, ay naka-red alert sa ngayon para mas matutukan natin yung mga dapat tutukan, Igan. Director Posadas, ano nakikita natin dito kung hindi pa mapasok yung mga lugar na may baha? Paano yung mga food packs at iba pang tulong agad na kailangan ng ating mga residente? Naka-standby po yan kasama po sa mga priorities yan, Igan. We are working closely with the DSWD po doon sa regional office para po kung hindi man po maisabay, maisunod kapag katapos po ng rescue. Para yan po ang mga mga kailangan po talaga, tubig at saka pagkain. Opo. Maraming salamat, OCD Spokesperson Director Edgar Posadas. Ingat po kayo. Maraming salamat, Igan. Magandang umaga po.
Kumustahin natin ang sitwasyon sa Camarines Sur kung saan nagkaroon din ng malawakang pagbaha dahil sa bagyong Christine. Live mula sa Naga City, may unang balita si John Consulta. John? Igan, magdamag na naranasan ang malakas na hangin at ulan dito nga sa probinsya ng Camarines Sur na dala ng bagyong Christine. Dahil sa pag-apaw ng mga ilog sa kasagsagan ng pagdaan ng bagyo, nagmistulang ilog ang mga highway sa Camarines Sur. Sa sobrang lakas ng ragasa, inanod ang ilang mga nagtangkang dumaan ng e-trike at motorsiklo. May mga malalaking sasakyan na tumirik din sa daan. May nadaanan din kaming isang lugar sa Pili, Camarines Sur kung saan may mga sinagip na residente na nakulong sa loob ng kanilang bahay matapos biglang umagos ang malakas na ragasa ng baha mula sa kalsada papunta sa kanilang mga bahay na nasa mas mababang lugar. Paliwanag ng CAMSUR PDRRMC, ang pag-apaw ng Bicol River ang pangunahing sanhi ng pagbaha dahil mistulang catch basin ang CAMSUR. Mahigit 90 kilometers kasi ng halos 150 kilometers na haba ng Bicol River ay nasa CAMSUR at ang tubig na galing ng Albay at karatig na probinsya sa kanila ang bagsak. Sinusubukan natin kumuha ng pinakahuling datos sa Igan mula sa PDRMC CAMSUR pero di pa sila nakapagbigay sa atin ng tugon. Kaya susubukan natin balikan ang kanilang opisina mamaya para kumuha ng pinaka-latest na mga datos kaugnay sa naging epekto ng bagyong Christine sa probinsya. Igan. John, yung rescue operations dyan sa Camarines Sur, siyempre pahirapan dahil hindi pa rin humuhupa ang baha. Nagkukulang na ba sila ng tao sa dami ng mga kailangang iligtas? Yes, Igan, kahapon pa doon sa ating pagtutok sa kanilang mga kilos ay una nagkaroon sila ng pre-deployment nito mga tauhan ng Philippine Coast Guard at mga auxiliary forces mula sa kanilang mga volunteer groups at PNP. At nakita naman natin na talagang maagap silang tumuloy sa iba't ibang mga bayan. Subalit kagabi nga, Igan, kaliwat kanan yung ating mga nasaksihan na mga nangangailangan ng tulong. Talagang overwhelming lang yung mga sitwasyon dahil yung highway, yung aking lugar na kinatayuan ngayon, yung aking mismong tapat, talagang mistulang ilog na. At ngayong araw, ay humupa na ito pero sa mga oras na itong Igan, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagulan ko. Kaya inaasahan natin talaga na meron pa rin mga tao na hihingi ng tulong. At sa ating tansya ay talagang marami ang nangailangan ng saklolo kagabi. Kung kaya't hindi lang sila talaga mapuntahan agad-agad dahil limitado lang din ang bilang ng tao na naka-standby para nga sa gawin itong mga rescue operations na ito, Igan. Okay, napansin ko yung linya ng komunikasyon natin medyo may problema. So, kumustahin ko yung supply ng kuryente, pati mga iba pang mga komunikasyon dyan sa lugar, dyan. Igan, ngayon sa buong CAMSUR, walang kuryente. Brownout ngayon dito at tanging generator lamang ang nagpapatakbo ng mga establishmento dito. At karamihan ay walang ilaw. At isa pa ito sa mga nagpapahirap din sa sitwasyon. Lalo na kagabi, Igan, na napakadilim ng lugar. Walang makitang tanging flashlight lamang ang source ng ilaw ng mga rescuers natin. At sa kanilang pagsisikap nga na makuha itong mga tao na angailangan. Subalit patuloy tayong mag-aantabay. Kukuha tayo ng mga pinakalites sa data mamaya, Igan, at susubukan natin bumalik para magbigay ng pinakahuling update. Igan. Maraming salamat, John Consulta. Ingat kayo dyan. Igan, bahagya ng bumaba ang water level sa San Juan River. Ang update sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ. Igan, nandito pa rin nga tayo sa may San Juan River, At mula rito sa aming kinatatayuan, kita na mas kumalma na ang agos ng tubig dito sa ilog. Yan ay dahil wala ng ulan at sa ngayon ay ambon na lang. Dito sa San Juan, naranasan daw ang malakas na ulan kagabi hanggang kaninang madaling araw ayon sa ilang residente. Dahil pabugso-bugso lang ang ulan, wala na rin daw mga naging pagbahasa ngayon. Pero simula kagabi hanggang kaninang alas 4 ng madaling araw, tuloy-tuloy ang pagtaas ng antas ng tubig sa ilog na isang importanteng tributaryo patungong Pasig River na lagusan ng baha sa Quezon City at Maynila. Umabot ang water level dito sa 12.38 meters kaninang alas 4 ng umaga, senyales na may banta ng pagbaha sa syudad. Bumaba naman ito sa 12.17 meters alarm level kaninang alas 5 ng umaga. At pasado alas 6 kanina, mas bumaba na ito sa 11.71 meters alert level.
Dahil sa inaasahang epekto ng Bagyong Christine, sinuspinde ng San Juan LGU ang klase sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan. Samantala, kahit wala ng ulan, ilang residente naman ang minomonitor ang water level adjustment dito sa San Juan River, lalo na yung mga nakatira rito sa may tulay. Wala ta sumanggi yung ambon dito. Yung hangin, kumusta? Okay naman din. Kung di naman masyadong malaste, hindi na umaga. Ngayon, maulan. Minsan din kasi sinecheck namin itong ilog. Kung mataas na yung lugar, yung maghahanda na kami niyan. Kasi ito talaga yung ano namin, pag mataas na yung ilog. Paambon-ambon lang siya. Tapos may baha po ba? Wala naman. Igan, sa ngayon nananatiling makulimlim dito sa aming kinatatayuan. Ang antas naman ng tubig dito sa ilog ay mas lalo pang bumaba sa 11.53 meters pasado alas 7 ngayong umaga. At yan ang unang balita mula rito sa San Juan. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nakatakdang humarap si Apollo Kibuloy at 5 niyang kapwa-akusado sa pagdinig ng komite ng Senado mamaya. Matapos pumayag ang Pasig Regional Trial Court. Itutuloy na ng Senado ang investigasyon tungkol sa umano'y pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ matapos mantala ng 6 na buwan. Noong Marso pa, pinaaresto ng Senado si Kibuloy dahil sa paulit-ulit niyang hindi pagsipot sa mga pagdinig. Ilang beses na nindigan noon si Kibuloy na sa korte siya haharap at hindi sa mga Senate hearing kung saan inilahad ng ilang dating miyembro ng KOJC ang anilay mga pang-aabusong dinanas nila sa organisasyon. Dati na rin itinanggi ni Kibuloy ang mga alegasyon. Bago matapos ang pagdinig ng House Quad Committee, kanina madaling araw, kinumpirma ni dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na totoo ang naunang sinabi ni retired Police Colonel Royina Garma na merong reward system sa war on drugs noong administrasyong Duterte. Tinanggi naman ni Leonardo ang alegasyon ni Garma na siya ang nagtatakda kung magkano ang ibibigay sa mga pulis na nakakapatay noon drug war. Pinakontempt naman ng Quad Committee ang isa sa mga pulis na sangkot sa pamamaril kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa noong 2016 dahil sa pag-iwas niya sa mga tanong ng mga kongresista. Umarap din sa Quadcom sa unang pagkakataon si dating Senadora Laila de Lima. Nakaharap niya sa pagdinig si retired Police Colonel Jovi Espenido na isa sa mga nagdiin kay de Lima noon sa bilibid drug trade. May unang balita si Jonathan Andal. Hanggang 15,000 pesos kada isang mapapatay. Ganyan daw ang nakukuha sa ilalim ng reward system ng DDS o Davao Death Squad na nagsimula noon pang dekada 80. Sabi yan ni dating Senadora Leila de Lima sa pagharap niya sa Quad Committee ng Kamara batay sa investigasyon nila noong hepe siya ng Commission on Human Rights. After the summary execution of targeted victims, the DDS members would regroup at their safe house and divide the reward. During that time, MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. Ang tinutukoy na MRRD, sino ay Davao City Mayor Rodrigo Duterte at ang pondo galing umano sa Intel Funds ng Office of the Mayor. Ani de Lima, ang Davao model na ito ang pinagbatayan ng drug war noong Duterte administration na isiniwalat ni dating police officer at dating PCSO General Manager Royina Garma sa Quadcom. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Duterte pero dati na niyang itinanggi na may reward system sa war on drugs. Sa unang pagharap ni de Lima sa Quadcom, nabanggit niya ang nakaraang pagharap niya sa mga House hearing noong 2016. I attend this hearing with a deep sense of irony. Kinundin ako yung drug war ni Duterte. At nagmakaawa pa po ako na tigilan na ito. Ngunit sa kasawiang palad, wala pong nakinig sa akin. Lalo na may mga mayorya po tayo ng mga senador at congressman. Nakaharap ni de Lima si retired Police Colonel Jovi Espenido na dating nagdiin sa kanya. Gaya ng isa pang nagdiin kay de Lima na si Kerwin Espinosa, bumaligtad si Espenido. Are you retracting all the testimonies that you gave against Senator de Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. There's also a testimony coming from Kerwin Espinosa that you and him were instructed to talk with each other
to make sure that your testimonies against Senator De Lima is consistent. Do you confirm this? Yes or no? I confirm. Naunang sinabi ni Espinosa na si Senator Bato de la Rosa ang nag-utos sa kanyang idiin si De Lima sa bilibid drug trade. Bagay na itinanggi ni de la Rosa, sabay gate na sinungaling si Espinosa. Wala pang bagong pahayag ang senador. Imbitado rin sa Quadcom hearing si dating Pangulong Duterte, pero nagsabi siya na hindi siya makakapunta dahil masama ang pakiramdam. Ang ilang kongresista gusto ng medical certificate bilang patunay. No medical certificate confirming that indeed the former president will be excused in today's hearing because of his medical situation. Hindi ho natin siya binibigyan ng special treatment. But in this particular case, in deference to him being the former president, I would like to ask for your understanding to extend a little bit of the courtesy that is due to him. Ang isang kongresista gustong ipasight in contempt ang dating Pangulo kapag hindi ulit dumalo sa susunod na pagdinig. Ang daming sinasabi kapag hindi under oath o wala sa tamang lugar. Pero kapag pinatawag na sa formal na pagdinig, nag-uugaling pusit na pareho at ang dami ng rason para huwag dumalo ang sagutin ng maayos ang mga katanungan natin. Sa sulat niya sa Quadcom, sinabi ng kampo ng dating Pangulo na handa siyang dumalo sa mga hearing pagkatapos ng November 1. Isa rin si Duterte sa mga iimbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa drug wars sa Lunes. Gayon din sina De Lima, Espinosa, Espinido, retired Police Colonel Roy Nagarma, dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at pamilya ng mga biktima. Ayon kay De la Rosa, sinabi sa kanya ng dating Pangulo na pupunta siya sa pagdinig ng Senado kahit sino pa ang mamuno rito. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang natasang mag-preside sa mga hearing. Dating kaalyado ni Duterte pero nasa ibang paksyon na ngayon ng PDP laban. Burado natin yung personal relationships, burado lahat yun. Ang gagawin natin, we follow the evidence. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, bibigyan ng buong paggalang ang dating Pangulo. Sabi rin ni Escudero, walang dahilan para mag-indefinite leave sina Senador De la Rosa at Senador Bongo. Panawagan niya ng grupong akbayan sa dalawang senador lalo't PNP Chief si De la Rosa noong simula ng drug war. Si Go naman ang Special Assistant to the President noong Duterte admin. Git ni De la Rosa, hindi siya magli-leave. Kailangan daw niyang kumprontahin ang mga nagsisinungaling. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Go. Sabi naman ni Pimentel, hindi makaapekto sa kredibilidad ng investigasyon kahit naroon sina De la Rosa at Go. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Kanya-kanyang diskarte ang ilang pasaherong stranded sa Manila North Port Terminal. Kanselado kasi ang ilang biyahe dahil sa Bagyong Christine. May unang balita, live si Bea Pinlac. Bea? Igan, magastos at hindi komportable. Yan ang daing ng ilang mga stranded na pasahero dito sa Manila North Port Terminal. Problema pa daw nila, walang kasiguraduhan kung kailan na sila babiyahe. Si Nanay Juliet naglatag na lang ng kumot sa sahig. Para sa kanya at sa apo niya, nakagabi pa masama ang pakiramdam. Narito na raw sila nang malaman nilang canceled ang biyahe nila pa Bacolod. Nakapag-rebook na sila pero sa susunod na Lunes pa, kaya dito raw muna sila matutulog kahit hindi komportable. Si Nanay Catherine naman kasama ang mga anak niya sa arrival area kung saan pwede pumuesto ang mga bata, senior citizen, mga buntis at PWD. Pero kahit mas komportable raw doon dahil sa kutsyon sila natutulog, mahirap pa rin daw at magastos mas stranded dito. Hirap din daw sila dahil malayo pa ang lalakarin nila para lang makagamit ng CR. Ang senior citizen na si Mang Jaime, pinili na sa Porters area pa rin matulog sa takot na mawalay sa pamilya niya. Dumiskarte na lang din daw sila para kahit papaano makatulog kahit malamig at matigas ang sahig na pinaglatagan nila. Kagabi namigay ng lugaw ang Philippine Ports Authority. Tawa ko na lang yung problema namin nga ganito na stranded kami. Wala kaming pera, pamasahe lang namin papunta dito, malaki na. Wala rin kami pagkain. Wala man kami baon na yun lang, mga biskwit lang ang namin. Magbili pa kami ng pagkain ng mahal, wala naman kaming pera. Maghintay na lang kami hanggang 28. Mahirap po kasi hindi po libre yung pagkain. Magastos din. Tapos ang sabi, kung gusto nyo mo bumalik sa bumalik na lang muna para makatulog kayo ng maayos. Sabi ko,
layo pa ng pinanggalingan namin, magastos na. Katiis po muna kami hanggang ngayon, hanap pa kami ng pagkain ng mabibilhan. Ginusto na lang po namin dahil makasama namin yung pamilya namin, ma'am. Kaya mahirap naman nung maghiwa-hiwalay. Igan, ang ilan sa kanila ngayong araw inaasahan na matuloy ang biyahe nila pa probinsya. Pero sabi nga nila, depende pa rin ito sa lagay ng panahon. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. May pa-first look ang GMA Pictures at GMA Public Affairs sa 2024 Metro Manila Film Festival official entry na Green Bones. Ihanda na raw yung mga panyo sa touching na pagganap ni Dennis Trillo bilang isang PDL o Person Deprived of Liberty. Bida rin sa Green Bones si Naruru Madrid, Wendell Ramos at Michael De Mesa na gumaganap bilang mga alagad ng batas. Inilabas ang teaser kasabay na announcement ng 5 pang official entry sa 50th edition ng MMFF. Present doon si GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion at ibinahagi ang iba pang bumubuo sa Green Bones. Kasama rin sa cast na Alessandro De Rossi, Iza Calzado, Kylie Padilla at Shenna Stevens. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.